Nang dahil sa kalokohan ni Papa ay sinuktay siya ng kainuman niya pero hindi ako umiyak o nasaktan nung pumanaw siya. Naging bedridden na din si Mama pero hindi ako nagpakita sa kanya ng kahit anong emosyon, kahit awa o lungkot. Tawagin na lang natin siyang Perlas at si Perlas ay nag-iisang anak. Pumanaw ang papa ni Perlas nung siya ay nasa grade 5 pa lang pero hindi siya umiyak o nasaktan. Dahil habang lumalaki si Perlas ay nakikita niya kung paano sinasaktan ng papa niya ang kanyang mama sa tuwing lasing siya. Nakailang beses na rin sila magpabalik-balik sa trial court nang dahil sa kalokohan ng tatay niya hanggang ang tatay niya ay sinuktay ng kanyang kainuman. At dahil wala na ang kanyang papa ay mama niya na lang ang nag-aalaga sa kanya hanggang tumungtong siya ng grade 12. At dahil malapit na ang kanilang second quarter ay nagsimula na siyang maghanap ng university na pwede niyang pag-applyan dahil wala naman silang pera na pwede niyang gamitin sa pag-aaral. Hindi rin ganun katalino si Perlas kaya kailangan niyang makahanap ng public university na tatanggap sa kanya. Sobrang naging istrikto sa kanya ng mama niya dahil kailangan niya noong ipadala ang kopya ng kanyang Form 137 at card sa UP Diliman dahil online ang kanilang application. Malayo din ang post office sa bahay nila at kung sa post office niya padadaanin ay matatagalan pa bago mabuklat ng university ang mga papel niya. Kaya balak sanang ipadala ni Perlas ang mga dokumento niya sa JNT pero nung nagpaalam siya sa kanyang mama ay hindi siya pinayagan. Pero sinabi niya naman sa kanyang mama na hindi naman siya hihingi ng pera kaya ang ginawa ni Perlas ay umalis na lang siya ng bahay. Nasa kabilang kalsada na si Perlas nang biglang sumigaw ang mama niya ng sobrang lakas at nagsilabasan ng kanilang mga kapitbahay dahil sa sobrang lakas ng boses ng nanay niya. At sinabi sa kanyang, sige subukan mong umalis, wala ka nang uuwian dito, ako talaga ay sinusubukan mo kaya sino ba yung pinagmamalaki mo? Kaya pumasok na lang si Perlas sa loob ng bahay nila at doon na lang siya nag-iiyak pero nasagot niya ang kanyang mama. At sinabi niya sa mama niya na suporta na lang naman ang hinihingi ko sa'yo, bakit hindi mo pa magawang ibigay yon? Hindi naman ako nang hihingi ng pera. Alam ko mahirap lang tayo kaya hindi mo ko magagawang paaralin pero na-misunderstood daw yun ng mama niya. Kaya dinuro-duro daw siya ng kanyang mama at sinampiga at sinabing napakataas naman ang pangarap mo, magagaya ka lang naman sa mga pinsan mong walang narating sa buhay. Kaya simula nung araw na nagtalo silang mag-ina ay simula na ring lumayo ang loob niya sa kanyang mama. Sa loob daw ng 2 linggo ay palagi nalang galit sa kanya ang mama niya, umaabot pa siya sa punto na habang naglalabas si Perlas ay nilalapitan siya ng mama niya para lang murahi. Paminsan naman ay nagre-review siya sa exam at bigla na lang siyang lalapitan ng mama niya para saktan. Pero pagkatapos ng 2 linggo na yon ay biglang nagkasakit ang mama niya at naging bedridden. Inaasikaso niya naman daw ang kanyang mama pero hindi siya masyadong nagpakita ng emosyon dahil wala siyang nararamdaman kahit awa, takot, saya o lungkot. Tuwing araw naman na Sabado at Linggo, naglalabas si Perlas at nagluluto ng kanilang pagkain pero pagkatapos nun ay pupunta na siya sa loob ng kwarto para gumawa ng schoolworks. At dahil malapit na rin ang kanilang graduation noon ay sobrang daming requirements, sobrang daming bayarin at sobrang dami niyang problema sa eskwelahan. Kaya nung nakita niya nanghihina na ang kanyang mama ay gumawa ng paraan si Perlas na makontak ang kanyang tita. Kapatid yun ng kanyang papa at doon siya humingi ng tulong dahil yung mga kapatid ng mama niya ay ayaw naman silang tulungan. Iba na rin ang tingin sa kanya ng kanyang mama kaya alam ni Perlas na malapit nang pumanaw ang kanyang mama. Hindi rin madalas magstay si Perlas sa loob ng kwarto kung nasaan ang mama niya dahil ayaw niyang marinig ang mga salita na sasabihin ng mama niya para sa kanya. Pero pagkatapos ng kanyang graduation habang pinapakain niya ang kanyang mama ay naghabilin na ito sa kanya. At sinabing kapag hindi ko na talaga kaya, bahala ka na sa buhay mo at pakiusap lang ayusin mo sana ang buhay mo. 2 linggo pa ang nakalipas at dinala na nila ang mama niya sa ospital pero ilang sandali lang ay hindi na ito makapagsalita. Bigla nilang itong nanghina at biglang nawalan ng malay pero nagre-response pa naman sa kanila, hindi lang ito makamulat ng kanyang mga mata. Kinabukasan ay nag-decide sila na palagyan na ng tubo sa baga ang kanyang mama dahil hindi na ito makahinga ng maayos dahil yun din naman ang suggestion ng mga doktor. Habang pinapamti Perlas ang kanyang mama ay nagising siya at pinalitan niya naman ito ng diaper. Pero yung mga oras din na yun ay dinala ang mama niya sa loob ng ICU dahil kailangan niya ng mas maayos na tubo para sa kanyang paghinga. Yun na po ang huli naming pagkikita dahil binawbian na po siya ng buhay sa loob ng ICU noong August 7. Nagsisisi po ako dahil hindi ko man lang nasabi sa kanya na mahal ko po siya at hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa kanya. Saka ko lang po na-realize na ang swerte ko pala sa mama ko kung kailan wala na siya. Inihabili niya po ako sa kapatid ng aking papa na nasa Mindanao at pupunta na po ako doon next month kasama ang 2 kong aso. Gusto ko po sana makahingi ng payo dahil parang nawawalan na po ako ng motivation sa buhay. Sobrang miss na miss ko na po siya. Sinisisi rin po ako ng mga kapatid niya sa pagpanaw niya. Hanggang dito na lang po, Ate Charis.
guys. Ngayon siguro maiintindihan nyo na ako kahit papano dahil kahit gaano kalala yung alitan sa pagitan ng magulang at ng anak, palagi kong pinapayo na subukan nating ayusin. Kasi ito yung ayoko maramdaman nyo, yung guilt. Yung makaramdam kayo ng guilt na alam mong wala ka nang magagawa kasi wala na yung tao. Yung kung may pagkakataon tayo na humingi ng tawad at magpatawad, wag na natin sayangin. Kasi kung pipiliin natin palaging magtanim na lang ng sama ng loob, parang matatalo tayo sa laban ng buhay. Kaya piliin na lang nating enjoyin yung mga araw na kasama natin sila sa buhay kasi lahat naman tayo matitegi Bell's palsy. At para naman sa ating letter sender, ang masasabi ko na lang siguro, tuparin mo na lang yung habilin sa'yo ng nanay mo na piliin mong maging maayos yung buhay mo kahit wala na sila. Minsan napapatanong din ako kung alam pa ba nila kasi nga deads na sila, di ba? Pero kahit papano kapag nagawa mo yung mga bagay na alam mong pinapangarap nila para sa'yo, kahit papano may fulfillment. Fulfillment pala, hindi letter P. Kumbaga alam man nila yon o hindi, alam mo sa sarili mo na ginawa mo yung mga bagay na alam mong ikaliligaya nila kahit wala na sila.